Ang bawat buhay ay may kwento at madalas nadidinig natin ang marami sa mga ito kapag ang tao ay namayapa na. May magpapasalamat sa aral na natutunan mula sa taong namatay. Merong makapagbabahagi kung paano natulungan. Meron ding magbabahagi tungkol sa mga magagandang karanasan noong nakakasama pa ang namayapa. Sa ayaw man natin o sa gusto, talagang ang bawat buhay ay merong kwento. Sabihin mo man na naging boring o makulay ang buhay mo, kwento pa rin yan. Ang na-appreciate ko pagdating sa mga kwento ng buhay ay yung paglalahad ng naging kwenta ng buhay. Mga lihim na kabutihan, mga intensyonal na pagtulong, mga aral na iniwan na patuloy pa ding humuhubog ng ibang buhay. Nandyan din ang inspirasyon mula sa buhay. Kadalasan nakikita natin yan sa pagiging matatag sa kabila ng pagsubok. Sa pagbangon mula sa kahirapan, sa pagbabago mula sa pagkakamali. Yung mga turning points na nakaka-inspire, na nagpapakitang hindi pa huli ang lahat, may pag-asa pa. Ikaw ba? Sa tinatakbo ng buhay mo ngayon, nasa ang chapter ka na ba? Maganda ba ang nilalaman ng kwento ng buhay mo? Kung maganda, di congrats. At kung hindi naman, hahayaan mo lang ba na hanggang katapusan ay ganoon? Hindi pa tapos ang kwento hanggat hindi pa tapos ang buhay. Mahalagang tandaan na kahit nagkamali ka, sa harap ng Diyos ay may kwenta ka pa din. Tingnan mo ang pahayag ni Pablo tungkol sa kanyang pagkakasala at yung nangyari dahil sa biyaya ng Diyos. Ang sabi sa unang Korinto chapter 15 verse 10, "Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, ako'y naging isang apostol at hindi nasayang ang biyayang pinagkaloob niya sa akin. Dahil higit akong nagpagal kung iahambing sa ibang mga apostol, bagamat ito'y sa pamamagitan ng tulong ng Diyos at hindi ng aking sarili lamang." Ang biyaya ng Diyos na bumago kay Pablo ay biyayang laan sa bawat isa sa atin. Kung sa tingin mo ay wala kang kwentang tao at walang kwenta ang buhay mo, nais kong alalahanin mo na mahal ka ng Diyos at may pagbabago pang maaaring maganap sa kwento ng buhay mo. Nais mo bang tanggapin ang biyaya ng Diyos at makapagsimulang muli? Kung gayon, manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat dahil ang iyong biyaya ay sapat at nakapagbibigay ng panibagong simulain. Kinikilala po kita sa aking buhay bilang tagapagligtas at bilang aking Panginoon. Kayo po ang maghari sa aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi pa tapos ang kwento mo dahil hindi pa tapos ang Diyos sa pagkilos sa buhay mo. Mamuhay ka sa ilalim ng biyaya ng Diyos at sumunod ng lubos upang makita mo na sa kamay ng Diyos ang lahat ng kwento ng buhay ay may kwenta at ang buhay mo ay napakahalaga sa Kanya. Asa ka pa? Kung sumabay ka sa panalangin at kung nais mong patuloy na lumago sa pag-ibig ng Diyos, mag-iwan ng comment o magpadala ng private message at may makikipag-ugnayan po sa inyo. Salamat po.